Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Meredith, uuwi ng Pinas para alalayan si Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Samson, Lilet at Ayla nagpunta sa bahay ng asawa ni Samson na si Feliz para tignan kung wala ba talaga kay Feliz ang agreement paper na pinirmahan nilang tatlo. Katunayan na pumayag sila na magkaroon ng isang baby maker. Pero talaga namang lubos na matalino itong si Eira dahil naunahan na agad nilang itago ang agreement paper na hinahanap nila Lilet dahil napakatibay na ebidensya yun na magpapatunay na ginagawa lang nila Ayla ang trabaho niya bilang isang baby maker at ang hindi alam nito nila Samson kung bakit bigla na nga lang nagbago ang isip ni Feliz at pinaghinalaan na ni Feliz sila Samson at Ayla na may relasyon at nakikiapid itong si Ayla. Walang nakitang agreement paper sila Lilet sa bahay nitong si Feliz, kaya umuwing luwaan ang mga ito at nag-isip ng kung ano pa ang pupwede nilang gawin para mahanapan ng butas ang kaso ni Samson. Dahil napakabigat ng kaso ang concubinage, hindi nila alam kung maipapanalo ba nila Lilet ang kaso kung nawawala ang agreement paper. Nandoon din nga sa bahay ni Feliz itong si Eira dahil habang naghahalughog at bising-busy nga na naghahanap sila Lilet ng agreement paper na nawawala, ay naitext na nga nitong si Feliz si Eira para magpunta sa bahay nito dahil nga sa pinuntahan siya nila Lilet at pilit hinahanap ang agreement paper nila. Dumating naman agad-agad si Eira sa bahay nitong si Feliz at agad rumesbak dito. Umalis naman sila Lilet dahil nga wala silang nakitang agreement paper. Tuwang-tuwa naman si Eira sa nangyayari dahil pumapabor kay Eira ang pagkakataon. Mabuti na nga lang daw at sinunod siya ng kliyente niya na si Feliz, kaya walang agreement paper ang nakuha sa bahay nito. Inutusan ulit nga ni Eira si Feliz na dapat ay tuluyan ng mawala ang papel na yon nang sa ganon ay maging safe ang pagkapanalo nila sa kaso. Kaya hanggat maaari ay sunugin na ni Feliz ang agreement paper para lang wala nang makuha pa sa kanya sila Linet. Plano nga nitong si Eira at Feliz na ilihis ang kaso na isinampa ni Feliz laban kay Samson sa kagustuhan nga na maipanalo ang kaso. Ang kaso nga lang ay nalaman nga nitong si Attorney Spanky ang anomalyang ginawa nitong si Eira. Matapos ngang hanapin ni Attorney Spanky kay Eira ang nawawalang piraso ng page na ipinadala sa kanya na impormasyon tungkol sa kaso nitong si Feliz at Samson. Kaya nadismaya nga itong si Attorney Spanky sa ginawa nitong si Eira sa pagtatago ng katotohanan. Ayaw nga ni Spanky ng maduming paraan at maduming pagkapanalo sa kaso dahil ang tanging gusto lang ni Spanky ay maging patas sa lahat. Hindi po pwedeng gustuhin lang nila manalo, kaya kinakailangang kumpleto ang lahat ng impormasyon na makakarating kay Attorney Spanky. Todo hingi naman ng pasensya itong si Eira dito kay Spanky. Pero sinabi na ni Eira kay Spanky na nagawa na niya ng paraan na hindi na makakuha ng ebidensya ang team nitong sila Lilet tungkol sa pagkakaroon ng baby maker ng mag-asawa. Hindi lubos maisip ni Spanky na tama ang hinala niya kay Eira na madumi talagang lumaban itong si Eira sa mga kasong hinahawakan niya. Samantala, nagpunta naman si Lilet nang mag-isa sa bahay nila Feliz para sana kausapin tungkol sa isasampang kaso dito kay Samson para malaman kung ano talaga ang totoo at para makakuha na din ng side nitong si Feliz. Hindi naman akalain ni Lilet na iba ang madadatnan niya sa bahay ni Feliz. Nakita kasi niya at nahuli si Feliz na nagsusunog ng mga papel. Kaya malakas ang kutob nitong si Lilet na isa sa mga papel na hawak ni Feliz ay balak nitong sunugin ay ang papel na naglalaman
ng kasunduan nila tungkol sa pagiging baby maker nitong si Ayla. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, ay nilapitan agad ito ni Lilet para pigilan sa ginagawa nitong pagsusunog sa mga papel. Laking gulat naman ni Feliz nang makita itong si Lilet sa bahay niya dahil hindi akalain ni Feliz na pupuntahan pa din siya ni Lilet kahit sinabi na nga daw ni Feliz na wala sa kanya ang hinahanap nilang papel. At isa pa nga ay naghalughog na si sa Samson ang lahat ng lugar sa bahay ni Feliz na maaaring pagtaguan ng papel ng agreement nitong si Feliz. Sinubukan namang paalisin ni Feliz si Lilet. Ang kaso ay sadyang matigas ang ulo nitong si Lilet. Pinagpipilitan ni Lilet na walang kasalanan si Samson sa kasong isasampa niya dito dahil una nga sa lahat ay alam naman nilang mag-asawa kung ano talaga ang ginagawa ng isang baby maker. Kaya dapat ay hindi magselos itong si Feliz sa mga ginagawa nitong si Samson at ni Ayla. Dahil ginagawa lang daw nila Samson kung ano ang nararapat at kung ano ang ginagawa ng isang baby maker. Pinanindigan naman nga nitong si Feliz ang sarili niya na hindi porket baby maker nga daw nila si Ayla ay maglilihim na si Ayla at si Samson ng pagkikita nilang dalawa. Nagkibit-balikat na nga naman daw siya itong si Feliz sa mga naririnig niya tungkol sa asawa niya nung una at kay Ayla na may relasyon ang dalawa at hindi na tama ang ginagawa ng mga ito. Pero ngayon ay hindi na daw nga palalampasin pa nitong si Feliz dahil natatapakan na pati ang pagkatao niya sa ginagawa ni Samson at ni Ayla. Sinubukan namang ipaintindi ni Lilet dito kay Feliz ang senaryo nilang mag-asawa. Pero mas lamang ang sakit na nararamdaman nitong si Feliz. Kaya pilit pa din ngang pinapaintindi din nitong si Feliz dito sa ating bida na si Lilet na iba talaga ang pakiramdam niya sa dalawa. At ang usapan lang nga daw nila ay magkaroon ng sariling anak gamit nga itong si Ayla. Hindi sinabi ni Feliz na angkinin na nga ni Ayla ang asawa niyang si Samson. Kaya labag na nga ito sa usapan at sa agreement na pinirmahan nilang tatlo. Kaya sa ayaw daw at sa gusto nitong si Samson ay ilalaban ni Feliz sa korte ang karapatan niya bilang asawa ni Samson. At dahil nga sa komprontasyon nitong si Feliz at ni Lilet, nagdadalawang isip ituloy itong si Lilet kung tama ba ang pinapanigan niyang kliyente. Kaya naman ang gagawin nga nitong si Lilet ay aasikasuhin at tatanungin niyang maigi itong si Samson kung tama ba ang mga sinasabi nito. Dahil kung hindi magsasabi ng totoo itong si Samson, ay pareho silang malilintikan sa korte dahil hindi nila maipapanalo ang kaso. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.